Kabilugan na naman ng buwan. Anumang oras, magbabago na naman ang aking anyo. Kailangan kong pumunta rito, sa gitna ng kagubatan. Walang makaaalam ng tunay kong anyo. Ito na naman. Hindi. Umaba na naman ang dila. Lumalabas ang pangil. Umahaba ang braso at mga buka ko. Ang sakit. Lumalabas ang matutulis na kuko sa aking kamay at paa. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Kadalasan, kapag nakaririnig tayo ng mga kwento tungkol sa mga aswang, nakararamdam tayo ng takot at pangamba. Pero ano nga ba ang gagawin mo kung makakakita ka ng aswang na mistiso at mabait pa? Yan ang kwento ni Mercy mula sa Iloilo City. Lumuwas siya ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Subalit, pagdating niya sa Maynila, kakaibang karanasan ang kanyang pinagdaanan. Tagabalay! Tagabalay! Tao po? May tao ba dito? Sino Tao ka? po? Paano ka nakapasok dito sa bakuran? Magnanakaw ka, ano? Sino ka nga? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang ginahasa. Ay, pasensya na gid, ma'am. Uy, mag-apply sana akong katulong sa inyo, ma'am. Kaya nakalagay man ito sa gate nyo, oh. Wanted housemaid. Sige na, ma'am. Maluoy ka man ay. Gusto ko talaga magtrabaho. Ay nako, hindi pwede. Hindi kita kilala. Baka mamaya niyan, kasabwat ka ng mga magnanakaw. Lilimasin mo lang mga gamit dito sa bahay. Ay, naku, ma'am. Uy, ay, sakit nyo naman magsalita. Hindi ako ganyan na iniisip mo, ma'am, eh. Ganyan na ganyan ang modus ng mga scammer at magnanakaw ngayon. Kunwari, magmamakaawa. Sige na, umalis ka na ha. Bago pa ako tumawag ng pulis. Alis! Pero, ma'am, nagkasala ka gid sa mga sinasabi mo magnanakaw ako. Okay na lang, gisobol mo ako, ma'am, pero hindi ko magawa magnakaw eh. Sige na lang, mag-alis na lang ako. Sandali lang. Ay. Mag-a-apply ba ikaw mo bilang katulong? Ay, magandang araw, tatang. Gano'n na nga po sana. Kasi nakita ko ito, wanted housemaid, nakasabit dito. Pero ayaw ni ma'am sa akin kasi magnanakaw lang daw ako sa mga gamit nila. Huwag kang maniwala sa kanya. Saka hindi siya ang amo rito. Katulong din siya rito. Tata Pulong, ano bang ginagawa nyo? Bakit nyo pinapapasok yan dito? Baka bigla na lang tayong tutukan ng baril ng babaeng yan. Maayos siyang nakikipag-usap, Glenda. Kaya hindi mo kailangan ipagtabuyan siya. At isa pa, kailangan ni Sir Pablo na makakatulong dito sa bahay. Bahala ka nga. Kapag may ginawang hindi maganda yung babaeng yan,
ikaw ang mananagot. Ay, Tatang, mag-alis na lang siguro ako. Baka masisipa kayo ng amo nyo eh. Hindi. Huwag kang umalis. Hindi si Glenda ang nagdesisyon dito. At alam ko, kailangan ni Sir Pablo. Mamaya-maya lamang, paparito na siya. Nanatili sa pagkakatayo si Mercy. Hawak ang maliit na bag na halos pumutok na dahil sa dami ng laman nito habang pinapakalma ang sarili. Ramdam niya ang kaba at hiya niya. Ngunit mas nangingibabaw ang pag-asa na makapagtrabaho. Pinaupo siya ni Tata Pulong sa gilid ng bakuran para iwasan ang matinding init ng aura tsaka inabutan ng tubig. Habang naghihintay, tumawag ng pansin ni Mercy ang malawak na bakuran. Malinis, napakatahimik, ngunit tila ba may kakaibang pakiramdam si Mercy. Marahil dahil sa ugali ni Glenda. Isang sandali pa'y dumating na si Pablo. Agad naman na napansin ang presensya ni Mercy. Siya bang sinasabi ninyo, Tata Pulong, na gustong pumasok ng katulong dito sa atin? Tata Pulong? Siya nga po, sir. Dito ko na lamang po siya pinaghintay sa loob ng maliit na kubo sa bakuran natin. Ah, maayang adlaw, sir. Ako gali si Merce. Pasensya na kung pinaghintay ka ng matagal ni Tata Pulong. May pinuntahan lamang ako mahalagang bagay. Alam mo na, negosyo. Okay lang, sir. Wala sang kaso ah. Anong sabi mo? Sino may kaso? Ang ibig kong sabihin, sir, wala pong problema. Kahit naghintay ako ng matagal, gusto ko lang talaga makapasok, sir. Anong ipapasok? Nakatulong po, sir. Abaw, gipawisan po kayo, sir. Mukhang naiinitan kayo. Oo nga. Talaga mainit ang parting ito ng bakuran kapag mataas na ang sikat ng araw. Tata Pulong, ikuha nga muna ako ng malamig na tubig. Sige po, Sir Pablo. Bakit kasi halos nakaluwa na ang tibtib ng babaeng ito? Teka, napakaganda pa naman niya. Para maging isang katulong lamang. Morenang morena at tayong-tayo pa ang kanyang dibdib. At mabibilog ang kanyang mga balakang. Siya na nga ang hinahanap ko. At, sir, ito ng malamig na tubig ninyo, sir, oh. Sir! Pasensya na. Hindi ko napansin na. Okay lang, sir. Sorry man. Ay, teka, punasan ko lang ang... sir, hindi naman baso ang hawakan ninyo, eh. Bewang ko hawak ninyo, sir. Sir, pasensya na. Sige, maiwan na kita. Tata Pulong, ikaw nang bahala sa kanya. Ay, sandali lang, sir. Ay, naku, tanggapin niyo na ba ako, sir? Sir! Ay, nagalit ba sa akin si sir, ha, Tatang? Hindi yun magagalit. Hindi yun basta magagalit si Sir. Dahil, simpleng bagay lang. At totoo niyan, kapag sinabi niyang ako nang bahala, ibig sabihin nun, tatanggapin ka niya. At maaari ka na mag-umpisa bukas na bukas din. Labis ang kasiyahan ni Mercy dahil sa mga sinabi ni Tata Pulong. Napayakap pa ito na mahigpit sa matanda para magpasalamat. Pagkatapos, pinagmasdan naman ni Mercy ang buong bakuran ng malaking bahay nang may ngiti sa kanyang mga labi. Nang magpaalam na ang dalaga, sinamahan ito ni Tata Pulong. Papalabas ng bakuran habang pinapaalala ng matanda ang gagampanang trabaho sa malaking bahay. Tao po? Sir Pablo?
Bukas yung gate. Pumasok ka na. Salamat, Gid. Di si Tatapulong man? Si Sir Pablo? Nandyan ba siya? Ngayon na kasi ako magsimula sa trabaho ko dito. Ay, Ginoo ko. Napakaganda talaga ng bahay na to eh. Ay, salamat na lang talaga. Huwag ka sa akin magpasalamat. Dahil kung ako lang, hindi talaga kita tatanggapin dito. At saka tigilan mo nga yung kakailongga mo. Ang sabi ko, salamat kasi pinapasok mo ako sa gate. Maghintay na lang ako kay Tatapulong. Kay siya magturo sa akin dito sa bahay. Magtutour? Sa loob ng bahay? Ilusyonada. Ituturo niya lang sa'yo kung anong magiging trabaho mo dito. Pero alam ko, ikaw ang magluluto ng pagkain namin. At higit sa lahat, hindi ka dito sa loob matutulog. Doon ka sa basement, kasama ng mga daga at ipis. No problem eh. Hindi man ako maniwala sa'yo. Kasi pareho lang tayo katulong dito ba. Si Tatapulong ang magsabi kung anong gawin ko at kung saan ako matutulog ba. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo, ha? Wag na wag mong hahayaan na maging malapit siya sa'yo. Hindi mo kilala ang pagkatao niya. Minsan, nagiging halimaw siya dahil sa tawag ng laman. Pero mukhang mabait naman si Sir ba? Tingnan mo tanggap agad ako ng trabaho dito. Ikaw ba? Paano ka nakapasok sa kanila dito? Wag mo nang alamin. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Baka pagsisihan mo pa yan pagdating ng araw. Siguro, matagal ka na may gusto kay Sir, no? Kaya ayaw mong maging close kami ni Sir Pablo. Kasi natatakot ka na baka may gusto sa akin si Sir at mawalan ka ng atensyon sa kanya. Ilusyonada! Natigilan si Glenda at biglang nag-iba ang aura ng kanyang muka. Hindi na kasi siya nakasagot pa. Sa halip, tinalikuran siya ni Mercy. Mabibigat ang mga hakbang habang papalayo kay Mercy. Hindi maikakaila ang galit at pilit niyang itinatago sa kabila ng matapang na salita. Samantala, naiwan si Mercy sa bakuran. Bahagyang naguguluhan, ngunit hindi mawala ang sigla ng kanyang muka. Habang pinipilit ni Mercy na huwag dibdibin ang mga sinabi ni Glenda. Maya-maya pa'y dumating si Tatapulong. Maayong udto, Tatang. Magandang tanghali po, Tatapulong. Bakit narito ka sa kubo? Bakit hindi ka pa pumasok? Galing na ako sa loob, Tatapulong. Hindi pa rin okay si Ma'am Glenda sa akin ba? Kaya, dito ko na lang kayo hinintay. Ganun ba? Huwag kang masyadong magpapa-apekto kay Glenda. Ganun talaga ang ugali niya. Kung umasa, kala mo siya ang may-ari ng mansyon. Wala yun sa akin, Tatapulong. Nakakaintindi ako sa kanya Tatapulong, sabi ni Glenda, sa basement ako matulog. Tinuod gid ba, Tatapulong? Huwag kang maniwala doon. Halika, sumunod ka sa akin at ituturo ko sa iyo magiging kwarto mo. Ipaliliwanag ko na rin ang magiging trabaho mo sa bahay na ito. Nakangiti ng buong sigla si Mercy. Agad na sumunod kay Tatapulong. Habang papasok sa malaking bahay, unti-unti nang nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Sa halip, pananabik na ang nararamdaman ni Mercy. Subalit, ang pananabik ng dalaga biglang naudlut nang may marinig siyang nangangalit na boses ni Glenda. Sandali. Bakit dinala mo rito sa itaas ang bagong katulong na yan? Huwag mong sabihin dito siya matutulog sa katabing kwarto ni Pablo. Ang ibig kong sabihin, ni Sir Pablo. Ganun nga, Glenda. Total bakante na ang kwartong ito. Mula nang umalis si Cecil dahil sa maling paratang mo. Tatapulong, okay lang po sa akin kahit
sa kusina lang ako matulog. Sabi ninyo, may bakante pa naman doon eh. At saka, hindi pa ako sanay sa malaking kwarto. O yun naman pala, Tata Pulong eh. Eh di doon na lang sa kusina. Total, amoy usok naman siya. Hindi ako may kagustuhan nito, Glenda. Kung makikipagmatigasan ka, makabubuting si Sir Pablo na lang ang harapin mo. Siya ang may gusto na gamitin ni Mercy ang kwartong ito. Ay, totoo ba ito, Tata Pulong? Hindi talaga ako nagkamali. Mabait talaga si Sir Pablo. Kailangan mag-thank you ako sa kanya. Nag-uumpisa ka pa lang. Pumapapel ka na. Hoy, binabalaan kita ha. Katulong ka lang. Alamin mo kung hanggang saan ka lang. Nagdingit-ngit sa galit si Glenda habang papalayo kay Mercy. Ngunit dahil nabigo ito sa kagustuhan, sa kabilang dako naman, pagkapasok ni Mercy sa malaking kwarto, agad na tumihaya ang dalaga sa napakalambot na kama. Sandaling ipinahinga ang pagod na isipan dahil sa pagtitimpi kay Glenda. Samantala, hindi inaasahan ni Mercy na makikilala niya ang isang lalaki. Mabuti pa ang mga halaman na to. Palaging nadiligan. Pero ako, ay, ambot sa langaw. Ginuo ko. Ano ba itong mga naiisip ko? Pero, kailan pa kaya ako makakilala sa magdidilig sa akon? Ay! Hi. Daw may nagapanitsit sa akon. Saan ba siya? Dito. Sa likod ng bakod. Sa may likuran mo. Hala! Basi kung siya nang magdilig sa flower ko. Ay, hindi. Kagwapong gid sa iya. Daw si Richard Gomez, kid mo, moreno at ang tangkad niya. Siya na bang hulo na langit sa akon? Ay! Kamusta ka? Ako si Miko. Ikaw, anong pangalan mo? Bago ka lang ba dyan sa malaking bahay? Hello? Okay ka lang ba? Ako, si Merce. Oo. Bago lang ako dito. Ay! Ala! Ang laki, oy! Ha? Malaki ba? Oo, Gid. Ang laki ng bahay ninyo. Siguro, mayaman kayo, no? Ikaw talaga. Akala ko kung ano yung malaki. Pero, hindi sa amin yung bahay. Hardinero lang din ako dito. Ay, Ginoo ko. Akala ko sa'yo, sa forma mo kasi, hindi ka mukhang hardinero. Bakit? Mukha ba akong tagapagmana ng mansyon? Ang ganda ng mga mata niya. Parang nang maakit kung makatitig sa akin. Hindi kumukurap ang mata niya. Sabi ng lola, hindi ordinaryong isang tao kapag hindi kumukurap ang mga mata nito. Lalo na kapag baligtad ang reflection ko sa mga mata niya. Jen, Huy, natahimik ka na dyan. Kanina ka pa nakatitig sa akin. May dumi ba sa mukha ko? Hindi. Wala, Miko. Talaga bang hindi mo maikurap ang mga mata mo? Ito ba? Nagkasakit kasi ako sa mata nung bata pa ako. Hindi agad naagapan ni ina para may pagamot ako. Kaya ganito. Ganun ba? Ay, pasensya ka na, ha? Ay, sige, maiwan na muna kita. May gawin pa ako sa loob. Nagmamadaling tumalikod si Mercy at pilit na itinatago ang bahagyang panginginig at kabang nararamdaman habang naglalakad palayo. Ramdam ng dalaga na nakatitig pa rin si Biko na para bang nakasunod sa kanya. Samantala, nang sumunod na gabi, habang iniisip ni Mercy ang mukha at titig sa kanya ni Miko, isang malakas na ingay ang gumulat sa kanya. Anong ingay yun?
Parang napakalaking nilalang na bumagsak sa bubong nitong bahay. At parang naglalakad sa ibabaw. Ay, sandali. Titingnan ko. Baka may nakapasok ng mga akit bahay. Sa banda ron, doon ang galing ang malakas na ingay. Ngayon ko lamang narinig ang ganong klaseng ingay sa ganitong oras ng gabi. May hunis ang tiktik. Ibig sabihin, malapit jud lang ang aswang. Gigisingin ko si Tata Pulong. Baka nagkunwari lang na tiktik para makapagnakaw sila. Ay, Diyos ko, Ginoo. Hindi man kuntani ay. Galing sa malayo ang huni ng tiktik. Kung galon, naririto lang sa paligid ang aswang. Tata Pulong! Tata Pulong! Diin ka! Tata Pulong! Si Merce. Eh, anong nangyari sa kanya? Merce! Narito ako sa likuran ng bahay! Tata Pulong? Narinig ba ninyo ang... may hawak kayong buntot ng pagi? Oo. Mabisa itong pagkontra sa mga masasamang nilalang, katulad ng aswang. Nawala ng lakas ang mga aswang kapag dumadantay ito sa katawan nila. Matinding sakit ang mararamdaman nila, hanggang sa tuluyan na silang maghina at bumalik sa tunay nilang anyo. Nagpatuloy sa paglilibot si Tata Pulong sa bakuran ng malaking bahay. Mahigpit ang hawak sa buntot ng pagi na nakahanda sa pag-atake habang dahan-dahang umiikot ng tingin sa paligid. Nakakabingi ang katahimikan na tila ba malalakas at mabigat ang kalabog at ingay na naglako. Ngunit nananatili ang matalas na pakiramdam ni Tata Pulong. Sa kabila ng pagiging abala ni Tata Pulong sa pagtugi sa aswang, abala rin sa ibang bagay sina Pablo at Glenda. Sandali, ano ba? Narinig mo ba yung ingay na yun? Gabi na. Hindi pa rin mapakali yung bagong katulong. Ano na naman kayong pinagagagawa ng pangit na yun? Huwag mo nang pasinin. Ako na lang ang intindihin mo, Glenda. Wala ka pa rin kupas pagdating sa kama. Nakakabalik pa rin katawan mo. Pablo, sige na. Angkinin mo ko hanggang gusto mo. Sayong-sayo ako, Pablo. Pablo. Huwag mong pisilin. Ano ka ba? Glenda, ibibigay ko lang ang gusto mo. Basta ibigay mo lang palagi ang gusto ko. Ito, Glenda. Ito gusto ko. Pablo. Mapunti-punti. Ba't ako? Glenda. Ay, Ganyan nga, sarap. Pablo. Ganyan nga. Mabaliw ka sa akin, sa katawan ko, hanggang dumating ang oras na hindi mo na kayang tanggihan ang gusto ko. Wala pa rin pagbabago, Glenda. Para akong mababalo sa sobrang galing mo. Oo naman, Pablo. Mas lalo ko pang gagalingan para sa'yo. Para hindi ka na maghanap pa ng iba. Naghahabol ng hininga sina Pablo at Glenda matapos palayain ang kanilang pagnanasa. Sa matagal ng umaalipin sa kanilang mga damdamin, lumipas ang gabi nang walang pakialam sa mga nangyayari sa labas at sa mga matang maaaring nakamasid sa kanila. Sa pagdaan ng mga sandali, lalong tumitindi ang pagnanais ni Glenda. Hindi lang ang katawan nito ang magiging sandata, kundi pati na ang kahinaan ni Pablo na ngayon unti-unti nang hinihina pa ilalim ni Glenda. Samantala, hindi magkandogaga si Mercy nang biglang kumprontahin ito ni Glenda. Hoy, ikaw ha? Sa susunod, kung ayaw mong matulog sa gabi, magpatulog ka. Kung hindi ka makatulog, edi lumabas ka ng bahay. Doon ka mag-ingay. Hindi naman ako nag-gaingay, Natulog na ako tapos kumanood ng tanggol ba? Ano bang sinasabi mong nag-ingay,
Oh, ay sinong yung maingay kagabi? Ako, ayaw kong patulugin yung sarili ko kaya nag-ingay ako. Umakyat ako at nagtatatalon ako doon sa bubong. Ako, ha? Tanga! Oo nga pala, Glinda. May aswang kagabi dito sa paligid. At yung sigurong narinig mo na maingay ba? Anong aswang ang pinagsasasabi mo? Palibasa, ilongga ka eh. Kaya naniniwala ka sa mga ganyan. O kaya naman, baka ikaw naman talaga yung aswang. Tingnan mo nga yung itsura mo. Glenda, sandali lang Patingin ng kamay mo. Teka nga, ano ba? Bakit mo ba ako pinupulsahan? Ano ba, bitiwan mo nga? Hindi. Nagabusong ka, Glinda. Ay, buntis ka! Ha? Buntis ka, Jude, Glinda! Ano ba? Hindi maaaring sinasabi mo. Hindi totoo yan. Nagkukunwari ka lang na marunong ka para pagtakpan yung katangahan mo. Pero, paano kung totoo? Kailangan mo mag-ingat, hindi lang sa mata ng mga taong mapanghusga, lalo na sa mga matang lihim na nagmamasid sa'yo habang nagkukubli sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Glenda sa mga sinabi ni Mercy. Bigla nitong binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng dalaga. Sandaling natahimik si Glenda, ngunit ang mga mata nito'y nandidilat na nakatitig pa rin kay Mercy. Napaatras si Glenda na parabang bigla may humila sa kanya palayo kay Mercy. Ang matapang na boses ni Glenda napalitan ng pag-aalala at bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Sa halip na iwanan ni Mercy, pinakalman niya na lamang si Glenda at sinamahan papasok sa kanyang silid. Lumipas ang araw na iyon nang hindi namamalaya ni Glenda. Sa kabila nito, naroon pa rin ang pagpapahalaga ni Mercy sa kanyang paglilingkod sa mansyon. Siguradong gabi na darating si Tata Polong, kaya gisundo ni Sir. Iwan ko na lang itong pagkain sa tulugan niya. Kay pakatapos, tulog naman ako. Hoy! Animal! Anong ginagawa mo dito? Ginoo ka naman, Jude, oy! Bigla ka na lang maglabas sa sulok. Ako dapat magtanong sa'yo, Dong. Ano bang ginagawa mo dito? Wala. Gusto lang kitang makita at makausap. Bakit? Ayaw mo ba? Oy, Diyos ko! Ito na ba ang sign na magkajowa na ako ngayong taon? Ano? Ayaw mo ba akong kausap? Kanina ka pa nakatitig sa akin Di ka man lang magsalita. Ha? Ay, hindi naman, oy. Ano ka ba? Mabuti nga at nakadalaw ka dito sa amin. Ay, salamat, Jude, ha? Wala yun. Nasaan nga palang mga kasama mo dito? Ikaw lang bang mag-isa ngayon? Wala pa nag-abot si Tata Pulong at si Pablo. Si Glinda naman, doon sa kwarto niya. Nagpahinga kasi buntis siya. Buntis pala si Glenda? Oo nga, buntis si Glenda. Ang ibig kong sabihin, may buntis ka palang kasama dito. Ganun na nga. Pero ayaw niyang... Nico? Ano bang ginagawa mo? Bakit panaylunok ka ng laway mo, oy? Wala. Napakasarap ng amoy ng sariwang hangin. Nakakatakam lunukin. Miko? Ayos ka lang ba? Ano ba nangyari sa'yo, Miko? 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 Hindi na sumagot si Miko. Sa halip, muli itong lumunok na tila ba napakalapot ng likido na lumikapan ng tunog mula sa lalamunan nito. Kaya napaatras ang dalaga nang makaramdam ito ng kaba sa kanyang dibdib habang nakatitig sa mga mata ni Miko. Malinaw niyang nakikita ang kanyang refleksyon sa mga mata ng binata. Nakabaligtad ito, imbis na nakatayo. Nahimasmasan lamang si Mercy nang marinig ang pagtawag ni Glenda. Mercy! Mercy, ano ba? Naririnig mo ba ako? Nasaan ka ba? Mercy! Sandali lang! Nariyan na! Sigaw ka na, sigaw eh! Hindi ka naman si Darna! Oh,
Narito na ako. Ano ba yun? Ikaw muna maghatid ng pagkain kay Sir Pablo. Painumin mo na rin siya ng gamot pagkatapos niyang kumain. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Ay hala, nag-abot na gali si Sir Pablo? Kanina pa. Saan ka ba kasi galing at hindi mo alam? Nakikipagtsismisan ka na naman sa labas. Oy, ikaw huwag mong gagawin dito yan. Yung mga walang kwentang pinagagagawa mo sa probinsyang pinanggalingan mo. Pinabayaran ka dito. Naghatid lang ako ng pagkain ni Tata Pulong sa kubo niya Pasensya na. Ay sige akin ang pagkain ni Sir Pablo. Ako nang magdala sa kanya. Sige na, magpahinga ka na muna. Nakikita mo na bang hawak kong pagkain? Kunin mo sa kusina. Tatanga-tanga talaga eh. Umalis ka nga sa harapan ko Lalong sumasama ang pakiramdam ko. Bilisan mo na! Mabilis na umakyat si Mercy, saka huminto sa tapat ng kwarto ni Pablo. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya hindi na ito kumatok at dahan-dahan ang pumasok. Nakapatay ang ilaw sa loob ng kwarto, pero sapat ang liwanag na nagbumula sa lampshade para makita ni Mercy si Pablo. Nakaupo ito sa gilid ng kama na tila ba naiinip sa kahihintay. Sir Pablo, narito po ang pagkain niyo, sir. Ito po ilagay ko na lang po dito sa mesa. At ito naman po yung gamot ninyo. Inumin ninyo pagkatapos kumain. Hala, hindi magsalita si Sir Pablo. Nakatingin lang siya sa akin. Talagang napakaganda niya. Napaka-sexy ng kanyang katawan. Bilog na bilog ang mga hita niya. At halos nakaluwa ng dibdib niya. Ang malusog na malusog. Sir Pablo, anong nangyari sa inyo? Kanina pa kayo nakatingin sa akin, sir. May ipag-uutos po kayo, Sir Pablo? Tanggalin mo nga ang damit mo, Mercy. Anong sabi niyo, Sir Pablo? Hindi. Ang ibig kong sabihin sa susunod, ayusin mo ang pananamit mo. Huwag na huwag kang magsusuot ng mga ganyan. Halos nakikita na ang dibdib mo. Iba rito sa Maynila. Pasensya na din, Sir Pablo. Ay, sige ayusin ko po sa susunod, Sir Pablo. Pasensya na po Wala na akong ipag-utos. Lalabas na ako, sir. Habang naglalakad si Mercy patungo sa pintuan ng silid, nakaramdam pa rin siya ng kaba. Hindi maiwasan magtaka ni Mercy kung bakit ganun ang mga kilos ni Pablo. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, huminto pa ito at muling nilingon si Pablo. Tahimik pa rin nakaupo sa kama na nakatitig pa rin kay Mercy. Hindi na ito pinansin ni Mercy. Tuloy-tuloy na lamang itong lumabas ng silid. Nang mga sandaling yun, naramdaman ni Tata Pulong ang kakaibang katahimikan sa paligid. Napakadilim ng buong paligid. Kakaiba yata ang gabing ito sa mga ordinaryong gabi na nasa kadiliman ng buwan. Nitong mga nakaraang araw, malabo ang lanang ito sa maliit na bote sa aking kwintas. Ibig sabihin, may paparating na panganib. Ano kaya ang... hindi. Kumukulo ang lana sa aking kwintas. May aswang na malapit dito sa kinaroroonan ko. Tata Pulong! Tabang! Tabang, Tata Pulong! Mercy, anong nangyari? Bakit nagbabadali ka? Tata Pulong, si Sir Pablo! Si Sir Pablo! Huwag ka maingay. Saka mo na lang sabihin sa akin kung anong pinag-usapan niyo ni Sir Pablo. Nararamdaman ko, naririto sa paligid ng aswang. Hindi, Tata Pulong. Ang lana sa botilya nga araw sa kwintas ninyo. Nagabukal jud. Siling sang lula ko, kapag kumulang binitadong lana, may aswang sa malapit. Kanina ko pa nararamdaman na talagang may masamang nilalang na umaali-aligid dito sa bahay. Kaya hanapin ko siya.
hindi siya sasantuin ng aking buntot pagi. Tata Pulong, malayang kunin ng tik-tik. Malapit nga sa atin ang aswang. Mag-ingat kayo, Tata Pulong. Pumasok ka na, Mercy. Ako nang bala rito. Ipatitikim ko sa aswang real ang bagsik ng hagupit ng buntot pagi ko. Palingon-lingon si Tata Pulong habang naglalakad patungo sa kabilang bahagi ng bakuran. Naganda siya ng paghahagupit ng buntot pagi anumang oras, ngunit napahinto siya nang may isang nilalang na nagkukubli sa sulok ng bakuran. Dahan-dahang lumapit si Tata Pulong at biglang sumigaw si Mercy na palihim na sumusunod sa kanya. Tata Pulong, hindi. Kilala ko siya. Siya si Miko. Ha? Abiyanjad ko siya. Kaibigan ko siya. Hindi siya aswang. Miko? Miko! Tata Pulong, anong nangyayari sa kanya? Nakatulala lang siya. Habang nakatitig sa silid na kinaroroonan ni Glenda. Kung gano'n, hindi siya nagkokontrol sa katawan niya ngayon. Maaaring ginagamit siya ng aswang. Kaibigan mo. Sige na, Mercy. Umakyat ka na roon. Nanganganib si Glenda. Ako na bala, ha? Oh, wala na si Miko. Sa kinatatayuan niya. Nasaan siya? Sinuyod pa ni Tata Pulong ang bawat sulok ng bakuran ng maigi, ngunit hindi niya nakita si Miko. Nang tingnan nito ang lana sa maliit na bote na nakapalawit sa kanyang kwintas, tumigil na rin ito sa pagbubukal. Nakaamba pa rin ang buntot pagi na hawak ni Tata Pulong. Mercy! Tata Pulong! Tulungan niyo ako! Ang sakit ng tiyan ko. Parang hinahalo kayang tiyan ko. Sobrang sakit! Hindi ko na kaya! Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo, Glenda? Bakit nakahandusal ka dito sa side ng kwarto mo? Namumutlat. Pawis ka na. Tata Pulong! Tata Pulong, tama ang Diyoday! Si Glenda! Halika, kumapit ka sa akin. Ihiga kita sa kama. Ang sakit! Parang may dumudukot sa sinapupunan ko. Tulungan niyo ako! Mercy! Lumayo ka sa kanya! Layuan mo si Glenda! Tata Pulong, ano bang sinasabi niyo? Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Parang mawawasak ang tiyan ko sa sobrang sakit. Mercy! Lumayo ka kay Glenda! Tingnan mo! Kumukulo ang lana sa kwintas ko. Ikaw ang aswang na sumisipsip ng dugo sa sinapupunan ni Glenda! Ano bang pinagsasabi niya sa akin, Tata Pulong? Hindi ito ang oras para sa mga pamahiin ninyo. Si Glenda, kailangan mo dali natin sa ospital. Ang sakit. Tulungan ako. Glenda! Glenda! Hindi nalipong siya! Nalipong si Glenda! Tata Pulong! Hindi mo tayo si Glenda! Dalhin na natin siya sa ospital! Baka kung mapano siya! Hindi ospital ang kailangan ni Glenda. May masamang nilalang na naririto. At ikaw, Mercy! Ikaw lang ang malapit kay Glenda. Siguro'y kasabot ka ng tik-tik na umaali-aligid dito sa bahay tuwing gabi. Ano? Pinagbibintangan ba ninyo ako, Tata Pulong? Kahit hindi maganda ang trato sa akin ni Glenda, hindi ko siya magawa ng masama! Yan ang sinasabi mo para hindi ka mabuko. Pero ang aswang, hindi namimili na bibiktimay nila. Kahit kaibigan ako kakilala, kaya lumayo ka sa kanya. Lumayo ka! Lumayo ka! Lumayo ka! Nagkakamali po kayo, Tata Pulong, sa iniisip niyo sa akin. Akong ginawa ng masama kay Glenda at lalong hindi ako aswang gaya ng iniisip ninyo! Kahit masama ang loob ay dumistansya si Mercy kay Glenda. Subalit, nanatili siya sa loob ng kwarto ng dalaga. Pinagmamasdan ni Tata Pulong
habang ipinapahid sa tiyan ni Glenda ang banal na langis. Ilang beses din itong ipinaamoy ni Tata Pulong kay Glenda. Sandaling nanatili sa pagkahiga ang dalaga. Makalipas ang ilang minuto, nagkamalay na din ito. Samantala, may ipinagtapat si Mercy kay Miko. Mercy! Mercy, sandali! Mercy! Narito ako! Si Miko! Daw may nagapanawag sa akon. Sino bala ang... Miko? Ikaw gali? Ikaw pala, Miko. Ay, pasensya na ha. Hindi agad kita narinig. Bakit? May kailangan ka? Wala naman. Nakita lang kasi kitang naglalakad mag-isa eh. Para sabay na tayo. Pauwi na rin naman ako eh. Tapos, magkatabi lang naman tayo ng bahay na uuwian eh. Oo nga. Sige, walang kaso. Ang ibig kong sabihin, sige lang. Walang problema. Teka, saan ka ba galing? At mukhang hinihingal ka pa? May pinabili sa hardware yung boss ko. Gagamitin niya. Kaya sinabayan ko ng kaunting takbo. Ganun ba? Ako naman galing sa parmasi. May ginabakal akong bulong ni Glenda. Bumili ako ng gamot para kay Glenda hinimatay siya. Dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Okay na ba siya ngayon? Ano bang nangyari at biglang sumakit ang tiyan niya kagabi? Hindi ko nga alam, Miko. Bigla na lang siyang nagsisigaw at namimilipit sa sakit ng tiyan. Dapat mag-ingat siya. Lalo na kapag magkagabi na. Alam mo na, minsan hindi natin nakikita. Anong ibig mo sabihin? Namamaligno si Glenda? Hindi natin alam. Kaya dapat mag-ingat siya. At pati ikaw din, Mercy. Salamat Miko. Magkaibigan din naman tayo Hindi ba? Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Oo naman. Bakit? Ano ba yun? Yung amo ko, si Sir Pablo, minsan may mga kakaibang kilos siya kapag harap ako. Kakaibang kilos? Anong ibig mong sabihin? May pagkamanyak siya, Miko. Ilang beses ko nang napapansin na nakatitig siya sa akin na para bang hinuhubaran niya ako. Nung araw ko pa lang sa malaking bahay, hinuwakan na niya ako sa bewang at pinisil yung hita ko. At itong huli, talagang kinabahan na ako sa kanya Bakit naman? Anong ginawa niya sa'yo? Tinititigan niya ako mula ulo hanggang paa, paulit-ulit. Miko, natatakot na ako Anong gagawin ko? Baka sa susunod, hindi lang gawin niya sa akin. Sandaling natigilan si Mercy matapos sabihin ang mga yun kay Miko. Hindi siya sigurado kung tama ang ginagawa niyang pagtatapat sa binata. Ngunit nang makita niyang seryosong nakikinig si Miko, gumaan ang kanyang pakiramdam dahil alam ni Mercy na hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdadaanan. Bagamat tahimik si Miko, ay napapaisip na ito na maaring hakbang kung kailangan na ng tulong ng dalaga. Sa kabila ng pagtatapat ni Mercy, wala siyang kaalam-alam. May nabubuo ng plano si Glenda at Pablo. Siguraduhin mo lang, Pablo, na ang sobre na to, hindi lang bariyang ilalagay mo. Malaking panganib ang gagawin ko. At kahit nasusuklam ako sa kanya, nakukonsensya pa rin ako. Pero, hindi ka nakukonsensya, Glenda. Kilala kita. Nagsiselos ka dahil takot kang maagawan ni Mercy, di ba? At saka, ano ba ang pinag-aalala mo? Dinadala mo ang anak ko sa iyong sinapupunan. Kaya, ibibigay ko ang lahat ng kahilingan mo. Pagkatapos nito, yun lang naman ang gusto mo, di ba? Oo, pero mautak si Mercy. Hindi yung basta-basta iinom kung hindi niya ako pagkakatiwalaan. Kaya dapat makuha ko muna ang tiwala niya. Pati na rin ikaw.
Sa ginawa mo sa kanya, siguradong pagdududahan ka na niya. Kaya nga ikaw ang pinagagawa ko. Dahil kampante siya sa'yo. Simple lang ang gagawin mo. Maghahanda ka at paniniwalain mo siya. At higit sa lahat, mapipilitan siyang uminom para malasing. At ako na ang bahala sa kanya. Alam ko na ang gagawin ko. Ano? Pero siguraduhin mo lang na kapag nakuha mo ng gusto mo sa kanya, wala nang susunod pa. Paalisin mo na siya rito. Walang problema. Sabi ko naman sa'yo, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Basta gawin mo ang lahat. Makuha ko lang siya. Habang tumatagal, lalo ko lumigigil sa kanya. Pigilan mo yung init na nararamdaman mo. Dahil kapag nagkataon, yung kalibugan mong magpapahamak sa plano mo. Alam ko. Tsaka ko na lamang ibubuhos ang iniipon kong init sa kanya. At, siya nga pala. Gusto kong mabango siya sa gabing yun. Para naman lalo mag-init ako sa kanya. Kung pwede ka lang eh. Matapos ang kanilang lihim na pag-uusap, iniwanan na ni Glenda si Pablo sa kanyang silid na puno ng pananabik at inaasam na kaligayahan. Habang naglalakad patungo sa kanyang silid, muling pinagmasdan ni Glenda ang hawak na sobre. Nalaman nito ang kapalit ng kanyang kaligayahan, ngunit kapamakan ni Mercy. Nagsimulang kumilos si Glenda upang maisakatuparan ang kanilang plano, kasabay ng paghuli ng tiwala ni Mercy. Glenda, para kanina ba lahat ng ito? Ang sarap naman ng niluto mo. May mga bisita ba lang nga gipaabot si Sir Pablo? Ang ibig kong sabihin, may bisita ba na darating? Ay, oo nga pala, Mercy. Munti ko nang makalimutan. Anniversary ngayon ng dating asawa ni Sir. Ang gusto niya, samahan natin siya mag-celebrate. Nakakalungkot naman kasi kung mag-isa lang siya, di ba? Talaga? Pero ano kasi nahiya ako magharap kay Sir Pablo. Ikaw na lang siguro, Glenda, magsama sa kanya. Total sanay ka naman sa kanya. Naku, hindi Mercy. Magtatampo yun si Sir kapag tinanggihan natin siya. Kaya sige na, maligo ka na at magbihis. At pagkatapos, sumunod ka na lang dun sa guest room, okay? Si Tata Pulong, hindi ba natin siya isasama? Ha? Oo, syempre. Kasama natin siya. Kaya bilisan mo na ha. Nakakahiya naman kung paghihintayin natin si Sir Pablo. Sige na lang gani. Basi kung maakig sa akong si Sir Pablo, kag palayason ako diri. Di na ako makadto. Habang nagbibihis si Mercy sa kanyang silid, abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili habang inaalala ang mga sinabi ni Glenda upang mawala ang kanyang pangamba. Matapos makapagbihis, tiningnan ang kanyang sarili sa salamin habang palakad-lakad ito sa kanyang kwarto. Samantala, naiinip si Pablo sa kanyang pagpasok sa silid kung saan naghihintay ito. Nasaan na ba si Mercy? Akala ko ba susunod siya rito? Bakit wala pa rin siya? Hindi kaya nakalata siya na at tinakasan tayo? Relaxed ka lang kasi, Pablo. Nakalimutan mo na ba kung gaano ako kahusay gumawa ng plano? Alam ko, Glenda. Ikaw din ang nagplano noon kung paano mawawala sa buhay ko si Rosita. Unti-unti mo siyang pinatay dahil sa laso na nilagay mo sa tubig na ininom niya. At nagtagumpay tayo, hindi ba? Oh, heto. Uminom ka muna ng pampainit habang hinihintay natin si Mercy. Oh, nariyan na siya. Siguradong si Mercy nang kumakatok na yan. Heto, yan ang inumin niya ha. Mercy? Tuloy ka, bukas yan.
Maayong gabi, Sir Pablo. Magandang gabi. Pasensya na kung medyo natagalan ako. Walang problema. Halika, dito ka maupo sa tabi ko. Sir Pablo, hindi pa ako umiinom ng alak, sir. Sige na, Mercy. Pagbigyan mo na si Sir Pablo. Heto, wine lang naman ang laman ng basong yan. Hindi naman yan nakakalasing. Sige na. Sige na lang gani. Para kay Sir Pablo. Tama. Mercy, pasensya ka na. Iiwan ka muna namin sandali. May mahalaga lamang akong sasabihin kay Glenda. Glenda, sumunod ka sa akin. Sige. Nagkahibalo ako. May malain ka mong giplano sa akon. Kag nakita ko ina sa hulag ninyo, apang hindi ako magpasugot na dinalagon ko kamo. Ano? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na. May pinag-usapan lang kami ni Glenda. Amo bala, sir? Okay lang, Walang problema. Sige. Umpisa na natin ang celebration. Cheers! 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 Nakangising pinagmamasdan ni na Glenda at Pablo si Mercy habang pinipilit nitong ubusin ang laman ng baso. Sumenya si Glenda kay Pablo. Nalalabas ito ng kwarto at diretso na itong lumakad palabas. Akmang tatayo na si Pablo upang pigilan si Glenda. Subalit, muling napasalampak sa kanyang kinauupuan. Sir Pablo, ayos lang po ba kayo? Hala, bakit ganito Ang init ng katawan ko. Parang gusto kong hindi. Ano ba lang gipainom sa ako ni Glenda? Hindi. Parang gusto kong kainin si Sir Pablo. Mercy, sandali lang. Doon tayo sa kama para mas enjoy. Bisan din, sir. Hindi na ako makakahintay. Sige na, Sir Pablo. Kinin mo na ako. Ini ang gusto mo sa akin, hindi ba? Mercy, sandali lang. Nangangamoy putok ka. Dito ang gusto ko. Bitiwan mo ko. Bitiwan mo ko. Huwag mo na lang amoyin, Sir Pablo. Tikman mo na lang Sige na, Sir Pablo. Kinin mo na ako. Pagsawaan mo ako, Sir Pablo. Pagbuyin mo ako hanggang gusto mo, Sir. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Miko sa kinaroroonan nito dahil alam niyang nasa panganib si Mercy. Kaya napansin nito si Tata Pulong habang nagroronda sa paligid. Miko, oras na ng gabi. Anong ginagawa mo rito sa tapat ng kwarto ni Mercy? Tata Pulong, nanganganib ang buhay ni Mercy. May masamang binabalak si Glenda at ang amo niyo. Masamang binabalak? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko nung isang gabi, nag-uusap si Glenda at amo niyo. Tata Pulong, hindi mapagkakatiwalaan si Glenda. Ipapahamak niya si Mercy kapalit ang malaking halaga na ibinibigay ni Pablo. Kung ganon, hindi nga ako nagkamali. Matagal ko nang hinala sa babaeng yan. Hindi nga talaga siya mapagkakatiwalaan. Tata Pulong, hindi ako papayag na magtatagumpay sila sa masamang balak nila kay Mercy. Mabilis na tumakbo si Miko patungo sa madilim na bahagi ng bakuran. Tinangkang sumunod si Tata Pulong sa pag-aakalang pupunta ito sa kinaroroonan ni Mercy. Ngunit biglang nawala sa kanyang paningin si Miko. Kasunod dito ang nangangalit ng huni ng tiktik at ang nakakikilabot ng huni ng wakwak. Tumakbo si Tata Pulong papunta sa loob ng malaking bahay. Subalit napahinto ang matanda nang biglang Sino kang pangas ka?
Anong klaseng hayop ka? Nakalawit ang mahaba at matutulis na kuko sa paata sa mga kamay mo. Bitiwan mo siya, Pablo. Huwag mong ituloy ang masamang balak mo kay Mercy. Halimaw ka! Isa kang halimaw! Aswang! Lumayo ka! Alam ko ang mga krimen na ginagawa mo, Pablo. Pinatay mo ang asawa mo para masolo mo ang kayamanan niya at para maging malaya kayo ni Glenda. Miko? Ikaw ba Laina? Ikaw ba yan, Miko? Kailangan ko makalayo dito habang nakatuon kay Pablo ang halimaw. Malakas ang kutob ko. Si Miko ang aswang. Ang halimaw na yun. Pasensya na, Miko. Pero kailangan kong iligtas ang aking sarili. Hindi ko alam ang maaari mong gawin. Walang puwang sa mundo ang mga katulad mo. Kriminal, mapang-abuso. Masahol ka pa sa halimaw, Pablo! Huwag mong gagawin sa akin dito. Hindi ako makahinga. Bawa ka! Magbabago na ako. Magbabago na ako. Hindi ko na uulitin. Magpapakapit na ako. Huwag mo akong papatayin. Ano, awa mo na. Huli na ang lahat sa pagsisisi mo, Pablo. Hindi na maibabalik ng pagsisisi mo ang buhay na sinira mo. Itiwan mo ako. Saan mo ko dadalhin? Ano gagawin mo sa akin? Hindi pinakinggan ni Miko ang pakiusap at pagmamakaawa ni Pablo. Hawak ni Miko sa liig si Pablo habang hinihila palabas ng kwarto. Dahil sa matinding takot ng matanda, naihina ito sa kanyang pantalon sa pag-aakalang katapusan niya na sa kamay ng halimaw. Samantala, nagmamadali si Glenda upang tumakas, dala ang mga ninakaw na alahas at pera. Kailangan kong makaalis rito bago makahalata si Pablo. Hindi ko hahayaang mawala pang pagkakataong ito. Bukas na bukas din, sisiguraduhin kong malayo na ako sa lugar na ito. Glenda! Dili ka makadto, ha? Maghalin ka! Takasan mo ganyan sana lagi buhat mo! Mercy, anong... Hindi ba dapat nasa kwarto ka at nagpapakasaya kayo ni Pablo? Hostugid man ako! Pimlano ninyong dalawang lahat ng ito! Pero hindi mo matakasan ang kasalanan ginawa mo, Glenda! Hindi, Gid! Wala akong kasalanan. Ginawa ko lang ang nararapat na kapalit ng pananatili ko rito. Kaya tumabi ka, Mercy. Paraanin mo ko. Hindi! Akin ang mga yan! Alam ko ninakaw mo mga yan! Ibalik mo! Sino ba? Kabayaran ito ng pagsisilbi ko rito ng matagal na panahon. Kaya hindi ko ito ibabalik sa'yo. Hindi mo ako matatakasan, Glenda! Masama ka! Hindi ka mapagkakatiwalaan! Habang papalapit si Miko kay Glenda, lalong nanlalaki ang mga mata ng dalaga. Lalo na nang makita nitong bit-bit ni Miko si Pablo. Napasigaw si Glenda nang ihagi sa harapan nito ang nangihinang katawan ni Pablo. Wala na kayong pupuntahan at hindi na kayo makakawala sa parusang naghihintay sa inyo! Wag! Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Buntis ako! Maawa ka sa anak ko! Huwag mo kami papatayin! Huwag ka lalapit! Miko, hindi! Hindi siya pagpatya! Maluhoy ka sa bata, Miko! Wala siya naghibalo sang sala sa ginbuhan sa ilo niya! Nagahibalo ako! Na ikaw pa din ba ng Miko nga kilala kag abyan ko? Unti-unting nagbago ang anyo ni Miko. Dahan-dahang umurong ang mahaba nitong dila. Ang mapupulang mata bumalik sa dating kulay nito. Pati na ang malaasong balahibo ay unti-unting naglako. Ngunit bago lubusang bumalik, ang dating anyo ni Miko ay... Hetong namabagay sa iyong halimaw ka! Tikman mo ang hagupit ng butot pangin na ito! Lulumpuin kita!
Dumantay sa katawan ni Mercy ang malakas na hugupit ni Tata Pulong matapos nitong harangin na tumama kay Miko. Muling bumalik ang anyong halimaw ni Miko nang makitang namimilipit sa sakit si Mercy. Mabilis na sinunggaban ni Tata Pulong. Mercy! Miko! Miko, tama na! Hindi ka away si Tata Pulong! Hindi ka lang niya nakilala! Kakampi natin si Tata Pulong! Mercy, bakit mo siya pinoprotektahan? Halimaw siya! Aswang siya kaya dapat lang napatayin siya! Tata Pulong, tama na! Hindi ba ninyo nakilala si Miko? Ang kaibigan ko! Iniligtas niya ako sa kapahamakan! Nagbabago ang kanyang anyo. Unti-unting nawawalang mahaba niyang kuko. Naglalaho ang mga balahibo niya sa buong katawan at wala na rin ang napahaba niyang dila. Si Miko nga! Miko! Tata Pulong, Mercy. Hindi na ako makapagkakaila sa inyo. Totoong lahat ng nakita nyo. Huwag ka mag-alala, Miko. Naintindihan kita. At maintindihan ka rin ni Tata Pulong. Hindi bala, Tata? Pero paano nga? O diba? Sabi ko sa iyo maintindihan ka rin ni Tata Pulong. Tulungan niyo ako! Tata Pulong, Mercy! Paalisin mo dito ang alimaw na yan. Ang kaibigan mo, ilayo mo siya sa akin. Ilayo mo siya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, Mercy. Huwag mo lang akong ipapakain sa kaibigan mo halimaw. Ako rin, Mercy. Bukas na bukas din. Aalis na ako sa bahay na ito. Iiwan ko ng lahat sa'yo. Eto yung mga alahas at pera. Sa'yo na lahat yan. Basta buhay kami na magiging anak ko. Huwag mong hayaang kainin kami ng kaibigan mo. Parang awa mo na. Huwag kayong matakot, Sir Pablo. Glenda, hindi kayo kainin ng halimaw ng kaibigan ko kung may papangako ninyo na magbabago na kayo. Baka sa mukha ni Glenda at ni Pablo ang matinding takot. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Glenda habang pinipilit nitong makatayo mula sa pagkakahandusay sa sahig. Napansin ito ni Miko, ngunit bago pa ito makalapit upang tulungan si Glenda, naruroon na si Mercy. Napaatras na lamang ang binata saka lumakad palabas ng malaking bahay. Samantala, malaki ang naging pagbabago ni Pablo. At ginawa naman ni Glenda ang sinabi nito. Mercy, nasaan ba si Mercy? Tata Pulong! Tata Pulong! Iniwan ba nila ako rito? Iniwan ba ako ng mga tao rito? Mercy! Sir Pablo, kanina pa kayo kasi sigaw. Ano bang problema? Nasaan yung rosaryo ko? Kailangan ko magdasal. Tumidilim na naman ang paligid. Baka sumilip na naman yung aswang na yun. Yung kaibigan mong aswang. Paano hindi didilim, Sir Pablo? Nakasara pa itong mga bintana ng kwarto ninyo, oh. 6:00 pala ng umaga, Sir Pablo. Wag! Wag mong bubuksan ang mga bintana. Baka pumasok yung halimaw. Yung aswang. Isara mo yan, Mercy. Isara mo yan. Sir Pablo, kapag hindi kayo tumigil sa kabaliwan ninyo, papasukin ko talaga dito sa kwarto niyo yung aswang. Gusto niyo ba yun, ha? Aswang? Papasok dito. Hindi. Huwag mo siyang papapasukin. Huwag mo siyang papapasukin. Panginoong Maria, Panginoong Maria. Santo Pablo, Santo Cristo. Abo, ang nagitang tigol. Tulungan niyo ako. Kaluoy man nga bayaan siya diri nga amo sina kahamtangan niya. Diyos ko. Pero okay naman ini sa akon. Ako na ang magmanage sa mansyon ng ini. Ma'am Mercy, nakahanda na si Glenda sa pag-alis. Gusto niyang formal na magpaalam sa inyo. Sige, Tata Pulong. Susunod na ako. Wow, ha? Bagay ba, Sir Pablo?
Kaagad na lumabas si Mercy sa silid ni Pablo. Naiwan ang matanda na natataranta sa takot at paulit-ulit na binibigkas ang mga kataga sa pagdarasal. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ni Mercy. Handa niyang harapin ang babaeng minsang nagtangka sa kanyang buhay, ngunit sa kabila nito, pagkaawa pa rin ang naramdaman ni Mercy kay Glenda. Hindi kita pinapaalis dito sa bahay, Glenda. Pero kung buo na ang desisyon mo na umalis, ikaw gid man ang bahala. At kung iniisip mo na gagantihan kita sa ginawa mo sa akin, hindi ko yun gagawin. Yun nga ang dahilan kung bakit aalis ako rito. Wala na akong mukhang ihaharap pa sa iyo. Sa inyo ni Tata Pulong, hindi naging mabuti ang pakikitungo ko sa inyo. Ay, kalimutan mo na yung mga hindi magandang nangyari dito sa mansyon. Ang isipin mo ay kung paano kung wala ka na rito. Kung ako lang, Glenda, wala kang dapat alalahanin sa akin. Naiintindihan kita. Sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi ako nagtanim ng anumang sama ng loob sa'yo dahil alam kong may dahilan ka. At ikaw lang ang nakaalam ng dahilan na yon. Patawarin niyo po ako, Tata Pulong. Mercy, patawad. Tulad ng sinabi ko, hindi ako magdadala ng kahit isang perasong gamit. Ganun din yung pera at mga alahas. Iniwan ko roon sa kwarto ko. Patawad, Mercy. Tata Pulong. Saan ang punta mo niyan? Wala kang kamag-anak dito sa Manila, hindi ba? Isa pa, buntis ka. Teka, kailan ka ba manganganak? Kabuwanan ko na nga po, Tata Pulong. Bahala na kung saan ako mapunta. Ang mahalaga, magkasama kami at buhay kami ng anak ko. Aalis na po ako. Salamat po sa lahat. Nangingilid ang luwas sa mga mata ni Mercy nang makitang palabas na ng bakuran si Glenda. Maging si Tata Pulong, patagong pinahid ang luha na nagbabadya ng pumatak. Huminto si Glenda nang marinig ang pagtawag mula sa kanyang likuran. Glenda! Sandali! Tata Pulong, Eto. Para may panggastos ka, malaking halaga ang laban ng sobre na yan. Gamitin mo sa panganganak mo. Tata Pulong, talaga po ba? Kahapon, pinahanda sa akin niya ni Ma'am Mercy dahil alam niyang hindi kanya mapipigilang umalis. Hindi ko ito tatanggihan, Tata Pulong. Talagang kailangan ko ito. Pakisabi kay Mercy, maraming salamat. Mula sa kinuupuan ni Mercy sa balkonahe, nakita ang tuwa at ngiti ni Glenda nang iabot ni Tata Pulong ang maliit na sobre. Isang makahulugang ngiti na iginanti ni Glenda bilang pagpapasalamat kay Mercy. Samantala, naging madalas si Miko sa pakikipag-usap kay Mercy hanggang isang araw, ipinagtapat na ni Miko ang dapat niyang ipagtapat. Magandang hapon, Tata Pulong. Sandali. Ikaw ba talaga si Miko? Opo, Tata Pulong. Ako si Miko. Oh. Tingnan niyo akong mabuti. Ang gwapong kaibigan ni Mercy. Nakaibigan niyo na rin. O ano, naniniwala na ba kayo? Ano? Tama ba yung pagkarinig ko? Gwapo? Ay! Nagbuhat ka na naman sarili mong upuan, Dong. Mukhang hindi na ako kailangan dito. Oy, Mercy! Nandiyan ka pala. Oo, at narinig ko lahat ng mga pinagsasabi mo. Bakit narito ka na naman? Galing ka lang dito kaninang umaga. Wag mong sabihin na na-miss mo na agad ako. Parang gano'n na nga. Bakit? Ayaw mo bang namimiss kita? Siguro dahil... Aswang ka? Ay, hindi Mas maayos pagig nga aswang ang kalulupod mo. Hindi lang ang mga tao nga may malain ang plano sa imo. Matuod ang gihanbal nimo? Naintindihan mo? Taga Iloilo ka man, Galimiko? Oo, taga Iloilo man gid ako. Pastilan gid ay!
ang pagiging aswang ko ay mula sa ikatlong salinlahi ng aming angkan. Pwera biro, hindi talaga kami kumakain o pumapatay ng tao. Ayaw namin na may mga taong naaagrabyado at naaabuso. Naku, huwag na nga natin pag-usapan yung mga aswang-aswang na yan. Alam mo, ikaw ang kilala kong pinakamabait na aswang sa balat ng lupa. Dahil sa naging kondisyon ni Pablo, si Mercy ang naging tagapamahala sa mansyon at kasama niyang nangangalaga si Nico. Si Tata Pulong pa rin ang kanang kamay ni Mercy. Si Pablo, naging madasalin at naging takot sa dilim. Samantala, ligtas na naisilang ni Glenda ang kanyang anak na ngayon ay nasa pangangalaga ng isang orphanage habang nagtatrabaho sa ibang bansa si Glenda. Makalipas ang 3 taon, Glenda? Ikaw nga! Mercy, anong ginagawa mo rito? Tumutulong ako sa mga bata na naririto. Binibigyan ko sila ng mga kailangan nila linggo-linggo. Yung iba sa kanila, pinag-aaral ko na rin. O ikaw, anong ginagawa mo rito? Bibisitahin ko yung anak ko. Malaki na siya, Mercy. Hayun siya, oh. Yung karga-karga ni Sister Marisa. Siya ba ang anak mo, Glenda? Hindi. Alam kong hindi mo alam na anak ko siya. Pero alam ko, ikaw yung sinasabi ni Sister Marisa na mag-aampon sa kanya. Salamat, Mercy. Mapapanatag ako dahil alam kong nasa mabuting tao ang anak ko. Glenda, huwag ka mag-alala. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang karapatan bilang ina niya pagdating ng tamang oras.